po si Naili Atienza. Anak po ni Terry Atienza. Panganay po sa 4 na magkakapatid. Ako po ay 16 na taong gulang pa lamang po. Ito pong Nobyembre, nabalitaan po namin ang sinapit ng aking ina. Kalulas-lulas man po, hinahanap pa rin po namin ang hustisya para sa kanya. Kahit na mahirap lang po kaming pamilya, kakayanin po namin ang mga dagok kahit na kung sino pa po ang aming kakalabanin, basta makuha lang po namin ang hustisya para sa kanya. Lumapit po kami sa kahit kung ano-anong sektor ng gobyerno. Isa na po dito ang DFA. Hindi po sapat ang mga binibigay po nilang tulong sa amin. Malaking pagkukulang po ang naibigay sa amin ng gobyerno. Kahit na may isang tulong, wala po silang maibigay sa amin. Kung sino pa po yung aming inaasahan na tutulong, yun pa po yung hindi nakakapagpabigay sa amin nun. Nitong nakaraang buwan, nalaman namin na isang diplomat po pala ang employer ni Mama. Malaking pader na aming kailangan tibagin. Natatakot po kami na baka isa na naman po itong kaso na nakalimutan na lang ng gobyerno. Kaya kami po ay lumalapit sa mga tao na nakakatulong sa amin. Laking pasasalamat po namin sa migrante. Kasi po, tinutulungan po nila kami sa kung anong proseso na dapat ihatid sa amin na para sa kaso po. I-share ko lamang po na meron po kami ginawang pelikula na ang title po niya ay Migrante. Yung storya po na ginawa namin sa pelikula at yung role na ginampanan ko sa pelikula na si Tita Magyari ay hindi nalalayo o hindi nalalayo sa sinapit ng ina ni Naila dito. Sinusuportahan po namin sila kung ito po ay makakatulong na mag-increase ng public awareness at saka kung makakatulong po ito na mapagbilis ang kaso ng mami po ni Naila. Na hindi lang po sa kaso ni Terry Atienza, yung mga nakakausap ko yung pamilya, nakakausap ko yung kaibigan, kapag-anak. Yung mga ganitong klase, parang lagi na lang pong ganito, no? Parang lagi na lang may namamatay, lagi na lang pong may nadudukot, lagi na lang may pinapatay, lagi na lang may sa mga kabayan sa abroad. Parang napakasayang isipin, no? Nasa konting panahon lang na bibigyan mo sa ibang bansa, tapos yung kukunin pa yung buhay mo, kukunin na sa pamilya mo. Parang tapos yung hihinga ng doon sa gobyerno, sila pa yung hindi tumutulong sa kababayan natin. So sana magkaroon ng katarungan lahat, sana magkaroon ng hustisya. Ito pong kababayan natin, ano po yung nanay po ni Meryl, na gusto lang pong maghanap buhay para kumita ng konti para sa kanilang pamilya, pero dito po yung sinapit nila. Parang ang hirap kong isipin kung sa atin mangyari ko. So sana po yung mga nasa gobyerno, sana po subukan po ninyo. Sana po mamulat po kayo, tumisip po kayo. Hindi lang po isang kaso, napakadaming kaso po. So, ito po migrante, sabi po ni Jody. Ito po yung ginawa namin huli dahil alam po namin na maraming makaka-relate sa ginawa namin abroad at sa Pilipinas po na mga nag-abroad para lang sa pamilya. Ang nangyari sa kay Terry po ay hindi po sa kanya lang o isolated cases. Napakarami po nating kababayan nang namatay sa misteryoso mga kadahilanan. May dinukot ang mata, nawala ang buong utak, nawala po yung puso, nawala ang iba't ibang parte po ng laman loob o yung parte ng kanilang mga katawan. Ang pananahimik po naman ng gobyerno sa ganitong mga pagkakataon ay nakakatakot pong pangitain
na ilang pa ba ang susunod nating mga kababayan na matcha-chap-chap sa ibayong dagat. Nakakatakot dahil kung ang suspect dito ay may diplomatic status na naman, baka nga po magkaroon ng whitewash. Kaya po ang demands namin, una, magkaroon ng independent investigation sa kasong ito. Pangalawa, tumugon po ang gobyerno, ang Malacanang, ang DFA, yung mga kinakaugulan, doon po sa kahilingan na ibigay na yung final autopsy report na manggagaling po sa Mongolia para po mabasa na at ano pong kaso ang pwede ng isampa ng pamilya at ng migrante at ng lumalawak pong sumusuporta sa pamilya po ng mga Atienza. Pangatlo, kung hindi naman po nahihirapan po ang Department of Foreign Affairs na maghanap lang ng translation, kukuhanin na po namin, baka kami magpa-translate, maging madali lang, kasi iyan po yung dinadahilan. Kaya kasama po sa demands namin yan. Kung nahihirapan kayo po translate, baka po makatulong kami para lang sa translation. Kung ito po ay magiging dahilan ng pagka-delay pa. Tandaan po natin, kada delay po, kada isang araw, ay nadadagdagan po yung pasakit para po sa pamilya. Kaya po, nililinaw namin, ang hiling po namin, independent investigation, not to whitewash ng kaso, at tumugon po ang gobyerno sa madalian dahil ilang buwan na po ang lumilipas, tahimik pa rin po kayo. Sa pamahalaan, makita nila yung hirap na nangyayari sa bawat isa. Hirap na nga yung tao sa paghahanap ng hustisya. Idadaan mo pa. Parang sana tumulong sila, yung bungal sa loob nila. Na sila na yung inaasahan ng mamamayan. Sila yung naboto eh. Sila yung nasa posisyon. Sila yung dapat na unang taong dapat tumulong. Diba, sabi niya, tayo ang boss niya. Sana naman maging totoo yun. Na maglaan siya ng panahon para sa mga problemang to.